let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Whosoever shall be ashamed of me and my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and his Father's, and of the holy angels. Sabay-sabay. But I tell you of a truth, there be some standing here which shall not taste of death till they see the kingdom of God. Let's pray, Lord. Masalamat sa mga salita, Panginoon. Masalamat sa mga guests. I pray na kami po yung magsimula muli sa bagong taon. Nakita namin ang resulta. Magpatuloy at makita namin ang resulta din po, Panginoon. Especially sa mga tao na ligtas at ngayon nagtitiwala sa inyo, Panginoon. I pray kayo po ang bibigay sa amin ng lakas, Panginoon, inspiration din, pangyarihan, Panginoon, totohanan, para masagawa namin ang aming dapat gawin. Ngayon naman, sa aming topic, Panginoon, mag-commit kami, Lord, sa inyo. Bigyan kami ng dahilan din po, Lord, para kami po'y patuloy. Makita namin yung tamang dahilan sa inyong mga salita at patuloy dito, Lord. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Good afternoon po sa bawat isa. So tuloy lang po natin yung kanina umaga, no? Deny self. Subtitle po nito is Object A. Total commitment to Christ. Tagalog at lahat na, no? Ipagkatiwala mo. Kasi ganyan po yung ng commitment, no? Either pagkatiwala or sumumpa, parang gano'n din yan. Gagawin ko itong isang bagay. Okay ba kayo dyan? Okay, nauhaw kayo? Nag-milk tea na kayo, ah. Nakakauhaw nga, eh. Nakakauhaw yan. Tamis. So, kanina umaga, nakadalawang point tayo. Hindi-define natin yung commitment. Of course, yung deny. May mga bagay na i-deny ka kung may commitment ka. I-deny mo yung mga gusto mo rin o pwede mo makuha, pero hindi mo muna kukunin or di-delay mo, okay? Or babawasan, di ba? Nabanggit kanina, yung time, at isang pera, nandiyan lahat yun eh. So, effort, of course, marami pang iba. So, commitment din, of course, dapat tayo ay, ngayon, bagong taon na naman, nakakalungkot iba ng mga ilang taon sa church, and then, iba naman, balik-balik, okay sana, natili na, no? May iba naman, ang tagal dito, biglang mawawala, Hindi wala kung nasa ng commitment, wala man lang pasabi. Salamat yung iba dito pa rin, no? Nagpapatuloy. At yun naman talaga dapat kasi wala kang maayawan sana dito, no? Unless talaga may life-changing, nag-abroad ka or something at kailangan mo mag-abroad. Pero ang paglilingkod natin, tuloy-tuloy dapat yan hanggang kamatayan. Dapat. Okay? Yung dapat. At nakita natin, kanina umaga, yung biblical foundation of commitment. Of course, paano ka magkakaroon ng maayos na commitment at maintindihan mo, number one, na kailangan mo mag-decide, no? At seryosong decision, no? Kakapon, si Kuya Dillinger ay tumanggap sa Panginoon, no? So, alam ko, naiintindihan niya kasi sa mga tanong, makikita mo eh. So, kayo din naman, naalala ko pa yung mga sinere ko sa inyo. Yung magkapatid na Rachel and Danica, pag sineshare namin tao na ikinig talagang, makikita mo. Oo. So, ayun, so nag-decide ka, no? Kahit nun lang tayo nagkita, di ba? Hindi mo na kilala. Pero totoo itong sinasabi. At wala na ibang parang nakaligtasan kung hindi magtiwala sa Panginoon. Kilalanin siya, tumawag, and then, manampalataya kay Jesus. And then yun na yun, no? Anak ka na ng Diyos. So, pero pag anak ka na ng Diyos, marami ka pa rin bagay na dapat pagtiwala dahil hindi mo kaya, di ba? Yung mga kailangan mong gawin sa buhay, magpapamilya, trabaho, napakahirap minsan. So, kailangan mo pa rin magtiwala sa Diyos, pero may commitment na dapat tayo sa Diyos. Kaya nga dapat mag-decide tayo ng tama, no? So, nakita natin si Joshua kanina, pinamili niya yung mga tao, hindi sila pinipilit eh. Sa church, ganun din yan. Lahat ng paglilingkod dito, hindi ka pipilitin. Bakit ka ito pipilitin?
May napakagandang bagay niyan. Bakit kita ba? Yung pag-attend lang, ng maaga, ng consistently, pag soul winning, hindi ka pipilitin. So, ganun din si Joshua. Ang ginawa niya, matanda na si Joshua, matay na siya. So, nilid niya yung mga tao, yung Israel. So, maayos sila dahil sa kanyang leadership, kaso mamatay na. Kaya sabi niya, mamili kayo. Yung iba sa inyo, baka bumalik, no? Diba ganyan, pag namimiss yung Pasko, baka gano'n. Diba, yung JW, wala rin Pasko yan, no? Kami, Catholic ako dati, may Pasko kami, ibang Baptist nga, nakikipasko pa rin. So, hindi pa nga mahirap yan. May mga bagay na talagang i-deny ka. So, mamili ka. Yun ang sabi ng ating point number 1. Biblical foundation, dapat mag-decide ka ng tama. Pangalawa, sa foundation is, dapat yan ay nakaugat sa pag-ibig sa Diyos. Kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo salita ng Diyos, hindi mo alam hindi mo rin mahal yung church, di ba? So, kaya mas maganda, mahalin mo yung church, hindi mahirap mag-commit, no? Ay, kahit dito ka lang, hindi kayo naiinip ba, di ba? May mga ganun minsan, naiinip. Ganun talaga, hindi mo makuha lahat dito, ano gusto mo? Kaya ibang church, puro pakulo naman eh. Hindi tayo ganun. Hindi tayo nakikisag kung anong uso, no? May binigay na sa ating ang Panginoon ng kasiyahan. Hindi yun lagi ang sinisik natin, no? Ang sinisik natin katotohanan, hindi kung may kasiyahan dito, minsan may malungkot talaga, ganun. Absorb natin, magtiwala tayo sa Diyos. Pag may nawala dyan, hindi naman na magsabi. Hindi na natin fault yun. Pero kung babalik, sana bumalik, no? Nakakamiss na nga si DM ngayon pa lang, eh. So, ewan ko, wala, hindi nagsasabi. So, kailangan mag-decide, dapat mahal mo isang bagay, especially ang Diyos, ang katotohanan ng Diyos. Hindi ka magsasawa. Amen. Kung magsawa ka man, ang daling bumalik. Parang kahapon nga, yung soul winning, ang tagal ko na nag-soul winning, pero nakakatuwa pa rin. Eh. Kaya nabanggit ko kaninang umaga, parang ang dami namimiss ng mga di nag-soul winning. And then pangatlo, sa foundation is involve surrender. Napaka-basic, kailangan mong i-present tayo sarili mo, Romans 12:1, as a living sacrifice. So, kahit, sabi nga nila, mamatay ka sa laman, di ba? Suko ka sa Diyos, ang equivalent mo, yung maglingkod ka na maglingkod sa Diyos, kahit ayaw mo minsan, walang gana, walang budget, tuloy-tuloy lang. Ninaraos yan, no? And then, pangalawang point na malaki, is, saan nga tayo dapat mag-commit? Siyempre, una, kay Jesus mismo, no? Personally, ang talagang pinaka commitment sa Panginoong Jesus, kasi nabanggit ko kanina umaga, kahit yung pastor nagkakamali, talaga. Kaya alam niyo naman yung sabi ko naman dito yan eh. Tinupunan natin pag yung iba mali, kung ako, syempre wala akong maling, alam ko na mali, tuloy-tuloy ginagawa. Kung may mali ako, baguhin ko agad at alam ko kung alam ko. So, ang tao nagkakamali, basta nagkakamali. So, dapat ang commitment ng anak ng Diyos sa Diyos at kay Kristo. And then, pangalawa ay sa salita ng Diyos. So, hindi ko nakikita si Jesus eh, pero alam ko yung kwento niya, pero alam mo yung salita niya, pangalawa. Kung binabasa mo yung salita ng Diyos, alam mo ang gusto ng Diyos. At pag alam mo ang gusto ng Diyos, alam mo paano gagawin. Hindi agad-agad, pero may material ka, doon ka lalakad, no? Ganito pala sinabi ng Panginoong Hesus, so di yan ang gusto niya, yan ang gagawin ko. So, dapat may commitment din tayo sa salita ng Diyos na susundin natin, alamin natin, babasahin natin, hindi tayo tatamarin. Kung tinatamad ka, basahin mo pa rin. Amen. Commitment nga eh. Ngayon, gano'n yan. Nabanggit ko ngayon na Bad, Si Bad, nakalima na, 5. Hindi ko alam, mahahabol ko pa yan. Try natin. 4 pa lang ako, Bad eh. So, hindi ko alam. Kaya sakali, last na yun. Ano sasabihin yun? So, may commitment ka, di ba? Sa mga pag-asawa, nabanggit ko rin ng umaga, isang kahit ayaw mo siyang makita, kasama mo yan eh. Ano gagawin natin? Di ba? Ano eh. So, tiyagaan niya, kaya huwag mo isipin na ikaw lang yung nabuisit mo. Na-amen si Bad. Huwag mo isipin na ikaw lang, pati siya, di ba? Ganun talaga yan. Amen, okay lang mag-amen. Sana, ganun talaga sa church, no? So, yung commitment eh. Hindi ba nagsawa ka, tumaba si Mrs., medyo nawala ng taba, patang hirap nun, no? So, pero, magkasama kayo eh, through thick or thin, sa hirap at ginhawa. So, ganun yan. And then, pangatlo, una kay Jesus, sa salita ng Diyos, and then, natapos tayo sa gawain ng Diyos. Yan, kaninang umaga, no? Ibig sabihin, yung church yun, basically, yung church, soul winning, salita ng Diyos, ganun din yun. Ito, gawain ng Diyos, yung mga taong yan, kaano mo yan, tawag dito, responsibilidad mo yan, ayaw mong matisod dyan ng walang dahilan na, di ba?
So, gagawin mo ngayon, makikita mo siyang nangihina, di ba? May kailangan siya, di ba? Mapupunan mo naman yung pangangailangan niya, di ba? Katulad yung kaibigan lang, iba, kailangan na niya kausap eh. Di ba, kayo? Oh. Kalaro sa basketball. So, bahala ka na dyan. Kung kaya mo naman, di ba? Kaya kaututan dila, ganun, pwede rin. So, commitment to God's work. So, dapat steadfast, faithful, and buong puso mong ginagawa. At napakaraming bagay dito kailangan. Pag di ka buong puso naglilingkod sa Diyos, madali kang mapagod. Okay? Madali kang mapagod. At yung commitment mo ngayon sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos, minsan nababawasan. Kasi hindi balance yung buhay. Kung ano-anong hinahanap mo kasi. No? So anyway, meron tayong last 2 points. So ito na, dito yung mabigat dito eh. Number 1, ano ulit yung foundations, no? Number 2 is yung mga area, no, kung saan tayo may committed. Ngayon naman, naalala ko tuloy yung sinong mas committed, yung manok o yung baboy? Ha? Dahil may kwento muna ako. Yung baboy daw, tsaka yung manok, sabi niya. Kinukumit ko, mga ngayong taon. Last year, nag-donate ako ng itlog ko sa aking amo na 1,000 itlog. Kasi nangingitlog siya, di ba? So last year, 1,000, ngayon, 2,000. Sabihin, mahirap ba yung mga anak? Hindi ko alam, di pa ako naging manok eh. Pero yun daw, dodoblehin daw niya, di ba? Sabi ng baboy, wala yan. Talo yan. Ako, isa lang dodonate ko, buhay ko lang. Kasi pag kinata yung baboy, yun na yun, di ba? Yun ang commitment. Ngayon, kwento lang yun. Pero, sana nakuha nyo. So, what is the, pangatlo, pag-aaralan natin, what is the cost of commitment? Doon sa manok, ang anak lang, di ba? Eh, pag baboy, patay. Kaya baka, ngayon yun ang baboy, ha? Mga baboy ba? Okay. Hindi ngayon. Okay lang yan. So kami dito, kumakain kami kahit ano. Kasi nilinis na ng Panginoon yan eh. Hindi yung tradition. But sa Bible, totoo yung pinagbabawal dati yung babo, yung tuna, bawal lahat yan eh. Kuneho, bawal yan. Pero ngayon, nilinis na ba? Hindi nga eh. Hindi na nga bawal yun dapat sa New Testament. Nilinis ng Panginoon yan. Yung mga pagkain na yan, ang totoo niya, sabi ng Panginoon, walang nagpaparumi sa'yo na pumapasok sa bibig mo. Kasi lahat naman yan lalabas. Oh, dugo, yun ang sinasabi nila. Pero may ibang baptist, ganun din ang pangunawa. Sinabi nga kasi yung bad sa sinabi sa Bible, Old Testament. So may pagkakaiba. Malalim, sabi lang doon ng buhay nasa dugo. Yun ang problema sa mga ibang sekta ba? Hindi nga malalim ba? Mababaw. Oh, mababaw yun. Kasi sinabi, bawal ang dugo. Eh kaso, hindi na nabasa yun. Di ba? Ina naman, nilinis ba di? Sa New Testament, no? So, may Old Testament, may New Testament. So, parehong kasunduan yun. Parehong sa Diyos yun. Ang problema, sumira sila sa Old Testament. Okay? So, ngayon, nagkaroon New Testament kay Jesus, yung mga mababaw, binaliwala na yun. Yung sacrifice, ba't hindi na sila nag-sacrifice? Tama naman, may patayin pag may nagkasala. Eh, kaso si Jesus na nga yung pinatay para sa sanlibutan. So, hindi na natin kailangan ng daily sacrifice. Hindi na kailangan yun. Ganon din yung dietary law, yung mga pinakain. Ay, sinabi ni Jesus, ano lang yung parang shadow of things to come yun, ibig sabihin nun. Maganda sana yun, kaso ngayon, nilinis na. Ibig sabihin, hindi na tayo ganong kababaw na nagiging banal tayo dahil sa kinakain at hindi natin kinakain. Hindi na ganon. Kaya pala nakakain ako talaga. At ngayon, malayang-malaya ka na. Oh, hindi dapat. Yun nga ang problema ba? Yung iba kinukonsensya kasi hindi naman dapat. Dapat silang makonsensya sa ibang bagay, sa mali, no? Yan ang sa... Okay na ba? Sige.
So ngayon, what is the cost of commitment? Punta tayo sa baboy, no? Ito na. Ano yung cost? So kahit saan po, tayo ay, gustong-gusto mo talaga ng, anong gusto mong bagay ba? Cellphone. Ano ba yan? Sasakyan, di ba? Gusto mong sasakyan. Ang tanong, may pambayad ka ba doon? Hindi naman pwedeng magdakaw ka. Hindi ang cost mo rin doon, mahuli ka. Yun ang ano doon. So lahat ng bagay may cost. Diba? Gusto mo mag-anak, handa mo sarili mo, di ba? Gusto mo mag-asawa, handa mo sarili mo, yung magpapaalipin ka sa asawa mo hanggang mamatay ka. Naintindihan niyo ba yun? That is the cost of commitment. Ano pa? Gusto mong magkaroon ng damit, mag-ipon ka, di ba? Gusto mo ng maayos na buhay, mag-ayos ka. Hindi yung ano naisip mo, gagawin mo. Okay, ganun din sa church. Kung gusto mo maayos na church, mag-pray ka. Pero pag nakita ka maayos na church, manatili ka dyan. Tulungan mo yung church para mag-strive. Hindi yung ikaw yung pabiga, tapos galit ka pa. Ano ang magagawa ng church sa akin? So, lahat may cost. Amen. At ito nga yung binigay dito sa ating, alam nyo, very basic to. Dinagdagan ko nga eh. Madalas, yung Sunday, yung mag-church, ano yung cost niyan? Okay, time, convenient, di ba? Ang sarap matulog eh, tapos mag-church ka pa. Amen? So, preach pa si Basto, 1 oras mga kalahati. Buti na may hindi lagi may milk tea, ha? So, ano pa? Time nga, Time. So, ganun din yung comfort. Magpaplano ka. Di ba? Lalo pag may pamilya ka, ayusin mo pa yan, ha? Ang hirap yan, anak mo, gisingin mo, pag may pamilya, gano'n, liliguan mo, kung ano pa yan, ang hirap. Pero yun ang cost ng commitment. Pag nag-commit ka sa Panginoon na mag-church kami, whatever happens, convenience, time, and then self-will. Ibig sabihin, kahit ayaw mo, nabanggit natin ng umaga, kahit ayaw mo pa, kailangan nag-commit ka eh. Parang sa trabaho din yan, contract. Alam niyo kontrata? Sabi, ang kontrata natin, okay, bad, yung kontrata natin, 20,000 yan. Basta dapat tapos. Agreement yan. So, kahit ano yan, upa. Sa ating illustration, upa. Gagamitin mo yung magandang lugar. Hindi naman ikaw nagpatayo kung 5 milyon yun, gagamitin mo. Pero hindi ka magbayad 5 milyon, upa lang, di ba? Kailangan mo magbayad. Magkano? Pag-iisipan nyo, pagkasunduan nyo muna yun. 11,000 naman. Yun ha. Habang nagbabayad ka, makakagamit ka nun. Pag hindi ka na, sumira ka, wala na. So, ganun yun. So, self-will, kahit ayaw mo magbayad, kailangan magbayad. Humahanap ka ng pambayad unless masisira yung commitment. Ano pang cost ng commitment? Nabanggit na pera, no? Wala pong, sabi nila, walang libre sa mundo. Kahit ano yan. Ngayon, yung iba sa inyo, minsan nakakalibre, di ba? Kasi bata pa ako, pastor, wala pa akong trabaho. Pwede ka na maglingkod sa Diyos eh. Maniwala kayo, hindi nakakahiya. Kunwari, ikaw, may milk tea ka yan. Pero nag-soul winning ka naman, hindi nakakahiya. Kasi kaya ito, pag pinapakain tayo dito, pag soul winning, kasi gawain talaga ng church yan, di pinakain kang gano'n. Hindi nakakahiya kasi nagtrabaho ka eh. Paano kung hindi? So may question yun, yung mga nag-lead ng soul winning, sila yung gumagastos, no? So ganun talaga sa church, ganun din. May tithes dito, walang libre. Amen? So may cost ang commitment. Lahat yan, dati ng panahon namin, hindi pa libre pag-aaral. So pag pinag-aaral mo yung anak mo, commitment na naman yun. May cost yan, may gastos, may cost, no? So ano pa? Dami nito, yung popularity, pwede mong ma-cost yun. Sikat, may mga bagay po ngayon, pag itong church namin bad, baka hindi ka nabibigla, no? Lahat ng sinabi ng Bible, sinasabi ko dito, no? So, marami kaya mga iba, umalis din eh. Kasi pag binanata mo, lalo yung kabataan, yung games, yung TikTok, yan ako naalala, yung pati Big Brother, binanatan ko yun eh. Eh sabi ko, loko ka ng mga yan eh. Hindi na umatin. So, yung iba magagalit sa'yo, dahil sinabi mo yung totoo, sinabi naman ng Bible yun, magagalit sa'yo. So, yun ang cost ng commitment. Kasi ang commitment ko bilang pastor, sabihin yung sinasabi yung salita ng Diyos. Eh, ang dalas, again, nasa Jeremiah tayo pag Thursday. Alam niyo naman nangyari kay Jeremiah. Nakulong, nahataw, ginulpe, si Jesus, ganun din. So, yan, that is the cost of commitment. Depende ko nga kung saan naka-commit. Ngayon, mas malalim ang commitment, mas matindi ang cost niyan. Pwedeng buhay mo, pwedeng opportunity.
Pwedeng kaibigan, pero dito sa listahan natin, popularity. And then labor, of course. Pag nag-commit ka, madalas, yun nga, sabi ko nga yung kontrata, ganyan, di ba? May mga times sa kontrata, di ba? Pag nagko-kontra ka, ang kontrata nyo ko na, 20,000, di pirmahan na. Another week, biglang tumaas ngayon yung materialis. Paano yun? Eh, nakapirma na tayo dun eh. Customer's choice na po yun. Di ba, pag, alam ko pag contract yan, kontrata yan. So, depende nung siya, ikaw bumili, pwede ganun eh, di ba? So, kung lang ganun, ikaw yung bibili, provided na lahat, ganyan, gagawin mo yun, kontrata yun eh. Customer's choice ka. So, ngayon, yun ang commitment, may cost siya. So, anong kailangan natin? Okay, bibili ka ng ganyan. Anong kailangan mong ipunin? Wala dito yung verse ko. Ayan pala. Luke 14. Yung kwento po dito ng Panginoong Jesus mismo siya nagsabi dito. Sabi dyan, mali, 27. Sabi po dyan, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Parang kanina sa Luke 9, no? Sabi dyan, for which of you intending to build the tower, seated not down first and count the cost, whether he have sufficient to finish. Sa Tagalog, sino sa inyo ko na, gagawa kayo ng bahay. Anong gagawin mo? Basta paggawa ka agad, ganun ba yun? Pinaplano yan, no? Magkano ang budget? Meron ba ako nun? Kung wala ka nun. Ang budget yan, ang estimate dyan, mga 5 million. Magkano pera mo? 10,000. Ano lang yun, nilinis mo lang yung lupa. Diba? Kung sasabihin, uy, magpapatayo pala ako ng bahay. Nilinis lang yun. Medyo nalinis na, medyo may nagdig na ng konti. Naku, wala na akong pera. Anong gagawin sa'yo? Hindi sinabi dito, pero sinabi sa Matthew yun. Sabi niya, tatawanan ka. Magtatawanan ka, di ba? So ngayon, ito, nagkukumit tayo sa Panginoon ngayon. Kaya hindi madali ito eh. Kahit taga-attend lang kayo, tatawanan kayo ng ibang di ba? Bakit si Prince? Saan pupunta yun? Parang kala ko, kasalan eh. Aasarin ka pa niyan, di ba? Bible ang dala mo. So lalo na pag matinding commitment na. Kaya ngayon, kung ikaw ay magkukumit, magbilang-bilang ka, alam mo dapat yan. Huwag kang magkukumit kung di mo bilang. Iba na, by faith mo, by faith. Ano mo yung sabi mo ng faith? Pag faith nga, naniniwala ka na tayo, hindi ka pa nag-compute. Ang dami pong ganyan na minsan kahit mga pastor. Kaya ang hirap minsan, bandang huli, kapos, bandang huli, magko-compromise. Kasi parang nabigla siya nung sandali, hindi ka pa nagbilang. Papastor ka pala, hindi mo inabsorb yung pastor mo, yung problema niya, yung inaharap niya. Hindi mo ba nakita yon kung paano niya hinarap, kung nahirapan siya dito, muntik-muntikang magkakasakit na. Tapos gaganong ka rin, di mo pala alam yun. Ayun, ganun din, mag-aasawa ka. Yung kilala ko naman, talagang sobrang takot naman. Sobrang takot naman mahirap yan. Sarili ko nga lang, hindi ko Kaso pag mahal mo yan, di ba? Maglalaban mo yan. So, yun lang ang cost ng commitment, convenience, or comfort, time, self-will, money, popularity, effort. Marami pa yan Mga example lang yan. And then, bakit pa tayo magko-commit? Naman pala Ang mahal naman pala mag-commit sa Diyos. Ang hirap. Buong buhay mo. Magpastor ka, pati pamilya mo, titingnan niya ng iba. No? Mabigat ang judgment minsan. Kaya mahirap yun yung nakita ko rin Minsan di ko masisi. In a way, ganun talaga expectation kahit nandiyo sa Bible Pero, minsan konting konsiderasyon din. Amen? Amen. So, ang gusto sabihin doon, bakit pa nga tayo magkukumin? Kasi naman, Philippians 1. Ang mahal. Nung bumili tayo ng sasakyan, isip-isip ko, doon lang tayo sa mura. Napapamura ka naman. Di ba? Pag hindi maganda, di ba? Kaya nag-isip ka ngayon. Magkukumit ka ba katulad yan? Mga ibang churches. Mag-church ka na rin lang. Mag-church ka ba sa puro praise the Lord lang, mababaw, hindi ka nga naligtas No? Hindi tayo sa Pero kung hindi ka naligtas sa church na yan, bakit ka manatili dyan? Yung pinaka-importante. Kasi bentahin natin, hindi tayo pagaling, palawa, payamanan dito. Wala tayo nun Kung sakali meron tayo, hindi pa rin.
So, bakit ba tayo maglilingkod? Napakamahal. Sa sasakyan nga, bakit tayo nag-high ace? Bakit di lang tayo anong pangit dyan? Maganda rin ba yan? Yung mahinang klase na van. Photon. Ba't di tayo nag-photon? O kaya yung may binibenta tayo sa L3. Maganda rin naman eh. Isa yung binibenta na sa atin ng 180 lang, Mercedes. Ang laki, Mercedes. Kaso bulok-bulok yun eh. Yung boss ko dati ganun. Nagreklamo MB100 ba yun? 1,000. MB1000. Pag ganun daw niya, tanggal yung Sabi ko, ito naalala ko. So, balo, tsaka hindi nila na perfect yun. Marami nagreklamo doon. Kaya ngayon, so kahit mahal. Laban. Ha? Laban. Bakit? Kasi, maganda yung quality. Maganda yung price. Our business. Kahit gumastos ka ng malaki, mapakinabangan mo ng husto. So, bumili kayo ng Toyota. Ay, hindi siya. This message is pa, hindi. So, ganun din tayo ngayon. Hindi pastor, ang sinasabi mo, ba't tayo maglilingkod sa Diyos ngayon? Ano yung pera, time, will, self-will, popularity, effort. Marami pang cost ang paglilingkod sa Diyos. Pero maganda naman ang pakibasa niya, ready, go. For to me to live is Christ, and to die is gain. Okay, introduction lang sa next point, no? So, kahit malaki yung cost, para sa akin, mamatay man ako ay may advantage pa rin. Para pa rin akong panalo, pa rin ako mamatay man ako. Ibig sabihin nito, maganda yung reward nga. Kaya yung point number 4, sabihin ko na kasi yun the reward of commitment. So, may reward yan eh. Hindi yung pwedeng wala. Ang napaka-unfair naman ng Diyos. Amen? So, ano kaya yung reward pag tayo nag-commit at maayos na commitment at talagang ginawa natin? Number sa Proverbs. Hindi pa kompleto to eh. Isa sa Proverbs 16. Ay basa, ready, go. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ayan na, commit thy works, no? Ngayon, naglilingkod ka ngayon, hindi mo sigurado. Ngayon, sa trabaho, at least, alam mo kung anong kikitain mo, di ba? Ito ginagawa soul winning, minsan di mo alam, dami namin naseran, di mo alam aatin yan eh. Pero still, ang pag-counted na yan, pag naligtas yan, counted yan sa Panginoon, no? So, ang tanong nga, magtatrabaho ka ba ng ganun, hindi ka siguradong nakikita? Wag, no? Pero kasi ito, ang Diyos ang magre-reward sa atin. Pangako niya yan. So, isa sa mga, makikita na dito sa Proverbs pa lang to, ha? Pag ikaw daw kinumit mo, Lord, ginagawa ko to para sa'yo. Isa sa mangyayari, and thy thoughts shall be established. Ano yun? Ano yung thoughts shall be established? Hindi ka? Nakakita kayo. Yung mga pag nakakausap kayo po ng ibang mga tagapagturo, pagdating sa salita ng Diyos, di-explain nila, bakit tayo, paano tayo maligtas, especially sa ganyan. Litong-lito po yan. Kailangan gumawa ka ng mabuti. Ilang mabuti po? Eh, huwag matanong kung ilan. Eh, sabi mo, yun ang paraan eh. Dapat alam mo kung ilan. Di ba? Kasi yan, napakayaman mag-ano yan. Pero kahit pag ganitong topic, talbog yan. Sabihin niya, hindi, subukan mo lang kapatid na gawin yung subukan? Kasi di ka pala sigurado. So, yung sasabi ko siya, hindi yan basta-basta. Pag ikaw, malinaw yung direksyon ng pag-iisip mo kasi ang tinanggap mo, gawain talaga ng Diyos. Ibig sabihin, kinumit mo, ito talaga sigurado, gawain to ng Diyos. Ito ko na, doktrina. Inaaral natin. Iniintindi mo. Paano kung di ka nakikinig ngayon? Wala. Sablay yan. Lalagpas lang. Pero pag iniintindi mo talaga, may establish yung utak mo. Ibig sabihin, hindi ka malilito. Isa sa mga problema ng mga kulto, tsaka yung mga unbeliever, hindi mo connect. No? Kasi yung ginagawa na tinatanggap nila kahit hindi nila nakita talaga ng malinaw. Di ba? Lagi ang example nga recently kasi yung iglesia ni Manalo eh. Sabi nila, si Manalo, sino ko? Bakit? Isa daw yung nandaragit daw. Wala naman si Manalo dun eh. Kasi puntahan natin, naalala niyo ba yun? Hindi ko nga makita kung saan, Isaiah 46 ba yun? Wala naman siya doon, Roman 16:16, iglesia daw ni Kristo yun. Hindi, mga iglesia yun. Kaya ang tawag nila sa sarili, ako ay iglesia ni Kristo. Iglesia, kalipunan yan. Assembly. So ito ang church, hindi ikaw. Ang babaw ng definition na dyan. So again, malilito sila dyan.
Kasi hindi naman talaga sila nag-commit sa gawain ng Diyos. Ang gusto nila, grupo-grupo. Group think ang tawag doon. Gumawa sila ng pangyarihan. Tsaka itong Katoliko naman ngayon. Oh, proud na proud, ang dami namin. Sa tama ba kayo nagkaisa? Sumasamba ba kayo sa tunay na Diyos? Sa kahoy kayo tumasamba. Hindi naman ako sinasamba eh. Sumasampa nga eh. Sumasampa. Pinupunasan nyo pa. Lahat na lang eh. Hinahalikan yung pahalik. Asar ako doon. Ano ba ito? Hindi ba ito nade-determine ng mga taong to? Pipila ka doon. Hahalik ka lang sa kahoy. Ito kahoy to. Halikan mo. Gusto mo. Wala pang pila. Grabing kalokohan katangahan eh. Bakit? Kasi hindi sila nag-commit sa... Ganyan tayo kayo mga Baptist ha. Mga Baptist, minsan may mga pauso ng aral. Siguraduhin mo, magkukumit ka rin lang, mag-aaral ka. Eh, iba, bumili. May budget ako, pasto. 3,000. Para lang sa Bible. May 3,000 Bible ba? Mas mahal pa. Yung binili ko, 3,500. Nagkapera ako nun eh. Salamat. Pero nanghihinayang din ako doon. Ito, 1,000 lang to eh. Mahal pala yan. Oh, sira na nga. Sabihin ko, yun. Scoopid ang binili mo. Puro kasi sinungalingan doon. So ngayon, kanino ka nag-commit? Kala mo sa Diyos. Yun nga, kasi may mga manluloko eh. Nakabenta pa sila ng royalty. Ikaw, naloko ko naman. Di basa ka ng basa ngayon. Ang binabasa mo yung notes sa baba. Commentary. Oh, hindi ka nag-commit sa Panginoon. No? Nag-commit ka kay Scofield. So siguraduhin mo sa Panginoon ka kasi magko-commit para hindi ka malilito. Amen. Kaya litong-lito yung sa end times, litong-lito sa mga Hudyo yung mga yan kasi hindi nag-commit sa Diyos. Kaya huwag nitong huwag nating ismulin tong point na to, no? Rewards of commitment, your spiritual stability, yan ang point natin dyan. Pag sa Diyos ka stable ka. Pansinin nyo, again. So, again, hindi tayo na ipag-debate, pero kung sakaling may tumapat sa akin dyan, hindi mahirap eh. Tanungin ko lang, ligtas ka ba? Paano? Saan tayo mag-usap ng Ang iba din, madalas basic pa Bible. Anong Bible mo? Ano ang Bible? Pare-pareho lang yan. Mali. Anong pare-pareho? Bigyan kita ngayon ng dalawa. Dito lang sa ko. Ilan ang Bible dito? Dalawa lang in-install ko ha. Pero marami yan. Hundreds. Ewan ko, may 1,000 na siguro eh. Eh, ba't hindi mo alam? Kasi wala kang commitment sa Diyos. Isa yan sa mga basic mong makikita. Pag nag-search ka talaga, iba-iba ang salita ng Diyos. Isa lang ang salita ng Diyos, pero maraming version. Kasi mga kopya niyang kasinungalingan na. Yan, Jehovah, may sariling Bible yan eh. Oh. Katoliko, may sarili yan. Mas marami pa silang yung maraming dinagdag. Marami rin binago. So ngayon, spiritual stability pag ikaw yung nag-commit. Amen? Hindi wala kayong papalit dyan. Kasi pag nag-umpisa ka sa mali, sabi nga sa inyo, ang hirap bumalik. Pwede pa rin. Kailangan mo ng tulong. Magpaka-humble ka. Hanapin mo sa Diyos. Pag may nakita mo namang alam yung sinasabi niya, mag-commit ka doon. Makakabawi ka, pero hanggat maaari, sa Diyos ka mag-commit. Okay, magandang point kasi yun eh. And then Psalms 37. Psalms 37. Sabi dyan, commit thy way unto the Lord, then trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano yung sabihin, He shall bring it to pass? Gagawin niya. Mangyayari. Okay? So, ganun po yan. Pag ikaw ay nag-commit again sa Diyos, kasi ang hirap tulungan ng isang taong walang tiwala sa'yo. Ito, tinuturuan ko na ng math si Stephen. Stephen, pag ganito yan. Oh, ganun ba talaga yun? Oh, magtiwala ka lang. Mamaya, makikita mo yung tamang sagot. Hindi ata ganun eh. Ayaw magtiwala. Kaya nagdadrive, no? Nagdadrive. Oh, ganito gagawin mo lang ha. Pag nakita mong ganyan, ganito gagawin mo. Nakipag-debate ka pa, tinuturuan ka nga eh. Di ba? So, ang hirap tulungan. Kaya yung sasabi dito, sa Diyos ka mag-commit. Ngayon, pag nagtiwala ka sa Diyos,
Gagawin niya yung dapat mangyari kahit di mo alam kung paano nangyari yun. Yun ang totoo. He shall bring it to pass. Siya na yung gumawa, no? Basically. Kaya ang point natin dyan, divine direction and fulfillment. Yan ang reward ng commitment. Sa lupa pa lang yan, ha? Yung dalawang unang subpoint natin, sa lupa, spiritual stability, tsaka divine direction and fulfillment. Pag nagtiwala ka sa Diyos at sa Kanya mo pinagtiwala, yung oras, yung maging natin kanina, convenience, time, will, basically lahat ng bagay, nagtiwala ka sa Diyos, bibigay niya yan sa'yo. Spiritual stability, tsaka direction, and then fulfillment. Mangyayari, basically. Hindi, nakakita na ba kayo ng taong hirap na magtiwala sa tao? Ang dami kasi nag-solve meaning nga iba din. Nayapan sila, lalo yung matanda, hindi lahat ha. Pero ibang dami ng sinalihan, pinagmalaki pa, pinagpabaptize na ako sa iglesia ni Manalo, iglesia ni Soriano, pati sa Mom, pinagmalaki pa. Eh, lasing din. Ang hirap eh. Gusto ko nang uwian eh. Alam mo yung bad? Kamag-anak nyo ata yan eh. Yung sa sa funeral. Hirap na hirap ako, pinagmalaki pa. Litong-lito kayo siya. Anong gagawin ko? So yun, so parang hindi mangyayari yung gusto mo mangyari kasi nalito ka na eh. Wala kang direction, and then, ang commitment mo, wala sa Diyos. Ang commitment mo, kaya ako nagpabaptize dito kasi in-invite ako dito para masaya siya. Yung tao kung in-please mo eh. Pride, at saka gusto mo i-please yung tao. Huwag mo i-please yung tao, ang Diyos ang i-please mo. Amen? Alamin mo talaga, hindi mo kailangan sumagot naman agad-agad eh. Kaya katulad yung papabaptize ka, tanong ka muna. Ang sagot naman eh. Pray ka lang. Ulitin ko number 1, sa rewards of commitment, sa lupa, 2, spiritual stability, and then divine direction and fulfillment. And then, of course, ito na. Ang bilis natin ah. Ano yung pinaka-in-expect natin? Yung pinaka-pina, kasi alam nyo, sa Bible, di ba, Hebrews 11, ano sabi doon sa bandang huli? Natanggap ba nila yung mga promises? Ano daw natanggap nila? Basahin na nga natin. They were stoned. They were sawn asunder. Ito yung mga naranasan nila. So maraming klase ng tao to. Pero nagtapat sila, may panampalataya sila, binato, nilagari, sinubukan, no? Pinatay. Ano yung wondered about in sheepskins? Hindi walang masuot. Ganyan yan, di ba? Pag ikaw, inubos kayo, sinunog yung gamit, susuot mo, kahit ano na lang. Ito yung mga nagtiwala sa Diyos. So, ba't ganun? Being destitute, afflicted, and tormented, of whom the world was not worthy. Ganda ng title na yan eh. Hindi daw karapat-dapat yung mundo sa kanila. Grabe yung kanilang pananampalataya. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And this all, having obtained a good report through faith, received not the promise. Pero yung iba natanggap nila, pero hindi. Si Abraham lang eh. Pinangako sa kanya yung buong place doon eh. Hindi naman niya nakuha yung sarili niya eh. Pangako lang. Ba't ko natanong yun? Kasi nga, iba na to eh. So malalim yung pinaliwanag ko, tapos na tayo sa Hebrews ha. Pero may binanggit dito kay Abraham. Anong version? Dito. Abraham. 17. By faith. Hindi yan. Yung 7. Hindi yung for he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. So saan ba ang kaharian ng Diyos? Makita niyo yan? So ang third point natin sa rewards, yung eternal honor and rewards. Hindi kasi sa lupa kasi hindi binibigay ng Diyos lahat dito eh. Katulad kaya sabi sa kanina,
Ang tindi ng pananampalataya na to, hindi karapat-dapat nga yung mundo sa kanila. Grabe sila. Pero, ang pangako pala sa kanila, yung mga bagay na ang Diyos ang gumawa. Saan kaya yun? Sa langit. Amen? Kaya eternal honor and rewards. Mas gusto nyo ba yan o mas gusto nyo ngayon? Nakatingin kay Diskaya. Ang daming sasakyan ni Diskaya. Wow! Sana all, no? Ghost project na tayo dyan. Hindi naman siya masaya. Hindi siya masaya. Nakulong nga siya. Nakulong na ba? Totoo ba yun siya yung nagsasayaw sa ano? Hindi. AI yun. Hala ko totoo. Hindi mo na alam ang totoo ngayon, tsaka AI, no? So yun. So, mababaw yan para sa Diyos, para sa atin din. Itong si Daniel Lasal yan, yabang yan eh. Kanta-kanta pa. Si Edward, si Manalo, ganun din. Biruin mong sila leader nung ano nila, parang kaharian. Diba? Pamilya. Ano yun? Kaharian, no? Pera nga, kasi mga kulto ba na sinusuportahan niya ng demonyo eh. Sa totoo lang, yun ang ano eh. Kasi ang Diyos, bakit ka naman pagpapalain dito ng lubos-lubos? Kaya mong mag-ipong ka sa langit. Amen? Kaya ng reward of commitment, eternal honor and rewards. Pag tinawag tayo ng Panginoon, ito sabi ng Panginoon. Matthew 25. Ito yung gusto nating marinig. Amen? Sabi dyan, pakibasa niyo, ready, go. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Pag ikaw nasabihan ng Diyos ng matapat ka talaga. Kasi again, sa lupa po, pwede yung pekein yan eh. Sabihin ng mga politiko, ano sinasabi nila? Nagtapat dahil, para sa mga, yan yung ano nila eh. Yung keyword nila, para sa mga hirap, para sa mga bayan, ganyan yan eh. Gagawin lahat, impluensya. Pero actually, in the back of their mind, ano talaga yung gusto nila? Pera lang. Pera, kapangyarihan, babalik yung kapangyarihan sa pera din. So hanggang doon lang sila, magnanakaw, walang konsensya yung mga yan. Basically, hindi naman sa kanila yun eh. So malaki ang pagnanakaw. Bakit? Basta pala yun ang sasabihin sa kanilang Panginoon. Kasi ang Diyos alam lahat eh. Hindi siya pwedeng lokohin. O ngayon, sige magpakasasa ka ngayon, impyerno ka naman. At yung iba dyan, maniwala ka rin, sinagusolving kami ba eh. Lahat sinusubukan namin. Ako, minsan gusto ko yung subukan yung mga tandaan, mga mayaman. Ako, wala. Subukan ko yung skills ko dito, tsaka yung pinag-pray ko, Lord, iligtas mo to, wala talaga eh. Bastusin ka pa eh. Hindi ko kailangan, yung tingin pa lang ba eh. Galit na kagad. Maliit ka. Tapos talagang weird sa kanila. Weird, ha? Bible? So, ang hirap maligtas niyan. So, hindi dapat natin kinainggitan. Baliktarin mo yon. Yung mga inaapi dahil sa paglilingkod sa Diyos, yung binanggit kanina. Na daily. Dalin mo yung cosmo daily and follow me. So, madalas tayo yung inalipusta. Pero pag sinabi ng Panginoon to, kasi siya kita niya lahat eh. Kahit within Christianity, kahit within Baptist, may mga tao ngayon, makikita mo, ang galing magsalita, ang bulaklak. Pero bakit kulang yung alam sa Bible? May oras naman yun. Maraming pastor ngayon ha, full time yan. May nakausap ako nung, basta ano mo dito sa ano? Kasi kahit mga Baptist, nagatalo dito sa passage na to eh, sa end times. Naku, ba't di ko na inaral yan? Nag-give up na. Sabi ko, ako nagtatrabaho Monday to Friday. Kung gusto mo talaga, kaya mo. Kung interesado ka sa katotohanan. Hindi matalino. Hindi siya matalino. Magtiyaga ka, interesado ka, tuturo ka ng Diyos tamang direksyon. Ay, yung pre-trib na lang yan, walang pinanggalingan sa Bible yon. Bakit nila nilunok? Eh, tinanong na naman akong ganyan, yung topic nila ngayon eh. Tinaman mo ba talaga yan? Walang sagot. Ano yun? Kanino ka
Kanino ka nagtapat ng ganun? Hindi niya alam. Madalas ba sa, ano din, sa, yung iba, ito. Yung iba sa doktrina, ang ginagawa ng iba, kaya hindi matutunan, yung kaibigan natin, ano mo pinaniwalaan niya? Ganito, okay. Eh, yung isang kaibigan pa natin, ganito rin, no? Majority. Pagbotohan natin, parang last time, ang topic namin Christmas eh. So, ilan sa Baptist sa Pilipinas ang nag-celebrate? 98%. Sa Amerika, 80 something. Mataas pa rin. Dahil naniniwala sila, ganun na rin tayo. Ganun ba mag-aaral ng salita ng Diyos? So, ang Diyos alam niya yung ginagagawa natin, iniisip natin, and therefore, paniniwala natin, kaya yung ginagawa natin dahil sa paniniwala natin. So, niya sabing nagtapat ka, well done. Dahil nag-attend ka ng Baptist Day. Ganun ba yun? Ngayon, puro ganun yung palabas nito mga ito eh. Salamat sa Panginoon sa Baptist Day. Amen. Generic. Hindi sarap na pag-usapan. Para saan nga ba yun? Bakit kailangan tayo sa batas niyan? Hindi nga. Parang nilalabanan lang nila ang kalaban nila kaya. Siguro yung mga translation, ganyan. Ang panlaban yan, salita ng Diyos, hindi yung paramihan, pasosyalan. Meron din kami programa, meron kayo, meron din kami. Labanan namin programa nyo, ang programa namin. Kung galing sa salita ng Diyos, okay yun. Kaso nga hindi. Isa yan sa nung batang Kristiyano ako, dyan ako talaga, hindi ko makakalimutan, research ko na yung Baptist. Kung paano pinaglaban, yung puro Bible lang, kahit yung influensya ng kalaban, napakalaki. Okay, sige, ganyan lang kayo. Gitiwala lang kami sa Diyos. Tapos unti-unti, kung susumahin mo nananalo yung Baptist, ibig sabihin, hindi tayo na-publicize. Yun ang totoo, yung separation of church and state lang eh. Yung mga Katoliko yung kala mo noon, separation of church and state, kayo yung kalaban nun eh. Kung aaralin mo sino bang una state religion? Di Catholic, Roman Catholic. So, magmamalaki, wag mo kayong pakialaman Ang daming exemption ng Catholic kahit sa Pilipinas ngayon. Ang usapan dyan, walang gagawa ng batas na papaboran o yung kabaliktaran ng pabor. Walang gagawa ng batas nun sa ligang batas natin. Walang gagawa ng batas, pabor o kontra sa isang religion. Pero pag sila sarado lahat yan. Sarado yung ilang araw, sinarado yung Maynila dahil sa kalokohan nila. Kahit salamat, kahit yung Baptist, kahit paano, hindi nang bubulahaw yung Baptist, kahit paano, salamat naman. Pero, gusto sabihin, yun nga, picture natin yung sarili natin, pwede ba sabihin sa atin ng Panginoon to? Masasabi kaya sa iyan, kung nag-soul winning ka, minsan-minsan. Pag umaten ka, minsan-minsan. Kung umaten naman, late pa. Pag nakikinig naman, hindi masyado. Sabi ka ba ng well done? Thou good and faithful servant. Nagtapat ka sa maliit. Ano yung reward dyan? Ganda nito. Sabi nga sa inyo, sa millennium po ang niyan. Sino dito ang gustong maging leader ng... Kaya payabangan po yung mga kulto pag yan. Matulad nun. Marami yan. Mga Catholic, di proud na proud yan. Tingnan, I'm a proud Catholic. Ito naman, I'm a proud Iglesia ng Manalo. Puro proud, puro pride. Pero normal po sa isang tao, pag alam mo ikaw ay marunong, gusto mo mamuno ka eh. Again, sa bahay, normal yun, ang lalaki dapat na mamuno. Sa kanya binigay ng Diyos yan eh. At pag ang lalaki, hindi masunod, hindi siya nire-respeto, ang masalimutan buhay niyan. Ay, kung binabanggit sa inyo yan. Pero pag talagang matuwid ka, hindi lang pamilya mo, no? Pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng mas malawak na influence. So, pwede maging city, di ba? Binanggit sa millennium, ganun nga po mangyayari. Si Jesus ang pinaka-head. Ikaw, dahil nagtapat ka, ito kaya mo itong pamunuan. Governor ka ng Rizal. At hindi yung mga inares, talagang inano na eh. Ang tawag dyan, political dynasty na eh. Walang dynasty kay Jesus. Sino ka ba? Saan nyo? Sino yun? Hindi ka, si Jesus, kilala ka. Amen? Nagtapat to eh. So, napakaganda ng reward ng commitment. Amen?
Ang saya nun. Hindi ka magnanakaw doon, ba? Ha? Pamumunuan mo talaga ng gusto yun. At masaya tayo pag gano'n, naumunan tayo. Sa millennium kasi di paligtas lahat eh. So maraming ligtas, yung mga ligtas, ano tayo doon eh. Tawag doon. Immortal na tayo doon eh. Pero may mga ano pa rin dyan, mahaba yung buhay nila kahit unbeliever sila. Kaya gusto natin maligtas sila. Kaya wala pa rin pilitan even sa millennium. So kaya pag namuno ka doon, nako, saya nun. Kasi wala na yung mga bakla nun, patay lahat yun eh. Tsaka yung mga Hudyo, wala. Amen. Tapusin na natin. Ang bilis ko pala. 50 minutes pa lang, may 10 minutes pa ako ngayon, finale. Commitment is not for the casual. Alala niyo yung ano nga, yung baboy, saka yung ano, baka na lang, baka. Ganon din ang baka, di ba? Pag nagbigay siya ng beef, patay siya. At saka yung manok. Ano ka, manok o baka? Kristyano pa ako. Yun nga eh. Kung para sa dalawa lang. Mas matindi ang commitment ng totoong Kristyano. Amen? Ngayon, tayo ngayon. Again, namimili tayo yan eh. Pwede namang madali kasi measure pera, di ba? So, iba talagang sukat na sukat yan. Di ba? Ito lang ha. Yan. 5% lang ng sweldo ko. Ayun lang eh. Nasa iyo kasi wala kang pipili-pilit dito eh. Di ba? So, pero ang tama, 10%. Ngayon, yung iba, ito naman, sa oras natin, ano yung kukumit mo? Nasa iyo na naman yan. Eh, umattend ka lang ng Sunday morning, masaya na ako para sa iyo. At least matulungan ka. Pero kung kinukulang ka na, di ba? Kasi kaya mo naman, ang gagawin mo sa bahay, mag-computer ka lang naman, makipag-chisme, church ka na rin. So yun, hanggang makommit mo yung every services. Andyan ka, pag may seminar pa tayo, may soul winning pa. Ang commitment, hindi yan pwede sa mga okay lang. Half-hearted, nabanggit natin ka ng mga ganyan. Pang ano talaga yan. Total commitment to Jesus. At again, ang daming gumagamit ng salitang yan. I'm committed, I surrender. Pag-aralan natin yung Bible, naku, busy ako eh. Hindi, Kristyano naman ako eh. Yung religion ngayon, mga carnal religion, at mga modern religion ngayon, nagiging pang-blanco na lang sa atin eh. Ay, ni-invite ako sa baptist. Ay, naku, nag-a-attend na ako dito sa Catholic, mayroon kwent ako dito eh. Yun lang talaga silbi niya mga yan sa kalaban. Kaya huwag natin i-give up yung iba. Ay, huwag natin invite yan kasi dyan na sila eh. Huwag tayo mag-give up agad-agad. Tingnan natin, kaya yung ano ni pangalan ni Bud. Tingnan ko yan, kung matalino talaga yan. Tanungin ko lang, naligtas ka ba dyan? Ay, nakasigurado ba? Tagal mo, baka kwel ka pa dun eh. Eh, Catholic kami dati, tagal namin sa Catholic eh. Hindi ka naligtas doon. Anong isipin mo sa religion na yun? Okay ba yun? Wala yun. Walang silbi yun pag hindi ka naligtas doon. Pinaikot-ikot ka lang, Kristyano ka. Meron siguro, pero bali wala pa rin kasi hindi ka ligtas eh. Pinaikot-ikot ka lang. So, ngayon, tayo sa atin namang mga ligtas na, kung naawa ka sa mga nagka-translasyon, talaga nakakaawa. Eh, ano ang gagawin mo nga? Mga asal ka na lang. Bahala kayo dyan. Ako, dito lang ako. Hindi. Kailangan natin ng commitment naman para sila naman ay maligtas din. At pag maligtas na sila, medyo carnal pa yan. Ang hirap iakayin yan, di ba? Ang hirap akayin yan. So ngayon, aralin mo rin, dapat mong aralin. Kaya tanong mo sarili mo ngayon, committed ka ba kay Jesus? Ikaw lang makapagsabi niyan. Ako, medyo natatansya ko kayo sa kilos nyo, sa salita nyo, sa attendance nyo. Yun lang ang kaya kong hindi ako mag-usga, kayo mag-usga niyan. Committed ba kayo salita ng Diyos? Baka nire-record nyo lang yun sa hindi nyo lang binasa talaga. Para lang di masabing di nagbasa. Ikaw rin nakakaalam nun. Nalaman ko ba yun? Committed ka ba sa gawain ng Diyos? Ikaw nakakaalam yan. Kikita mo naman yan eh. So sabi ni Joshua, basahin ulit natin yung bandang uli na lang. Committed ka ba? Si Joshua committed. Yan. So pinapili niya yun. Saan kayo maglilingkod? Kayo mamili.
Mamili kayo, anong gusto nyo? Ano, Jehovah's, ano man yan. SDA, Iglesia de Manalo, Iglesia Soriano. Kayo mamili, pero ako! At ang pamilya ko. Saan na ba yun? 24:15. Ito pala yun, no? Ha? Hindi, natakot. Nasaan na yun? Dali Magkilo si Satanas Yan, ikaw yun na. But as for me and my house, yan, we will serve the Lord. So, pansinin niya, lalaki siya, siyempre, yung dala-dala niya yung pamilya niya. So, yung mga bata kasi hindi talaga makapamili ng maraming bagay pa yan eh. Pero kung lalaki ka, babae ka, mamili sila, hindi natin sila pipilitin, pero tayo, kanina tayo maglilingkod? Kanina tayo magkukumit? Sa Panginoon. Amen? At totoong Panginoon na hindi poon. Yung poon, actually, Panginoon daw meaning niya, pero ngayon na-associate lang talaga sa idol eh. Poon. Poon. Yun, so tapang ni Joshua, no? Mamatay na siya eh. Good still, yun pa rin. Yan nga, pag tayo nasa dulo na ng buhay natin, yan, nakahabol pa pala. Ba't naman ngayon na? Mamaya na. Tapos naman na tayo. Kanino ka magko-commit? Yan, Kuya Jess. Jel. Kanino ka magko-commit? Sa Diyos, okay? So, may Bible ka na ba? Binigyan ang Bible. New Testament lang na. Mahal yan. Ba't may mas mahal pa dyan pag naka-isang taong ka? Ano ba? Pag nadala mo dito yung buong pamilya mo, ba't meron kang Bible na maganda? Nasa yun? Diba do? Teka lang. Ano lang yan? Hamon ko lang sa iyo. Pero, Teka lang ha. kanina ako magko-commit. Yan ang tanong ko. Okay, isa-isa yun, no? Diba? Sumunod kayo. Pwede yun. Next week, puntahan namin kayo doon. Pero saka mo to. May reward eh. Oh, ikaw ang ano eh. Tatay eh. So, Kaya yun. yun. So, kaya niyo ba yun? So, kaya ko na yan na every Sunday morning lang. Dagdagan mo naman. Yan ang ano natin. Kahit nga hindi ka pamilya, kaya din gawin. Ito, may mga iba dito mag-isa lang ba? Ako, nung nag-church ako, mag-isa lang ako. Kasi oras na. Ganun talaga eh. Pero, yun nga, yung immediate family, pag nag-asawa ka na, yun na yung immediate family mo, di ba? Yun ang dadali mo sa Panginoon ngayon. Tulad ni Joshua. Amen po. Ayun, so salamat po. At wala pa ako isang oras, so may 2 minutes pa. So mag-commit tayo sa Panginoon ha, this new year and then the years ahead of us. Dagdagan pa natin, kung nag-soul winning na tayo once a month, gawin natin twice a month. Maganda, weekly. Amen? Bible reading. Diyan nag-uumpisa yan, maniwala kayo. Pag nasanay ka ng Bible, bababa, ito yung testimony ko sa inyo, di ba, last time, medyo mahilig din akong basa dati. Mga leadership na nauso dati kasi yan eh. May e-books pa niyan, so mura na, hindi ko na kailangan bumili. Eh kaso, yung mga time na yun, nagbabasa na rin akong Bible. Sa halip na bukas, ang pinagsasabi ni John Maxwell eh, ginaya lang sa Bible to eh. Eh bakit pa ako makikinig sa ang yayabang pa naman yung mga yan. Iko-quote siya. Leadership, ano sabi niya? Everything falls and rises upon leadership. John C. Maxwell. Okay. Nasa Bible na yun eh. Huwag ka nagbibida dyan. Lumikita pa siya doon. Kala mo naman, si Stephen Covey naman, ano yun? 7 Habits. Sikat na sikat yun sa mga boss. Tapos nagkaroon pa ng 8 habit. Kumita na naman siya. Meron ng 9? Boy pa ba yun?
Stephen Covey, patay na yan. Mormon yun, by the way. Mormon. Kalbo yun, kalbo. Pero, magaling ko sa magaling. Pero pag nakuha mo yung Bible talaga, text ng Bible, salita ng Diyos, ang Diyos na nagsabi, Amen. walang pwedeng dyan, copyright. Walang hahadlang. Walang ahadlang na, walang pwedeng magyabang, no? Yung mga kulto na yan, tapatan mo, kung alam mo kasi pag ang problema niya, kaya naloloko yung masa, yan, yung mga masa. Susuryano lang talaga, si Bad Eli lang, magaling talaga. Pinanindigan kasi. Hindi, na-impress sila magaling magsalita. Pwede naman tungod ka sa pila. Lumayan ka. Makinig muna. Kung ligtas ka muna kaya hindi sila nadali silang madala, hindi ligtas, walang spirito ng Diyos. Pares naman yan. Ang galing kasi magsalita ni Bad Eli. Kapatid. Ano na kapatid? Ayaw, ayaw. Pero kung ligtas yung mga tao, alam mo agad. Hindi ka madadala niyan. So kaya yun ang gusto natin gawin sa mga kababayan natin. Amen? Maligtas. Amen. Hindi man pumunta dito, at least ligtas. Amen. Ito, naka 5,000 na tayo. Praise the Lord. Amen? Obviously, hindi ganun ka-accurate to. Pero 5,000 sa 7.5 years, hindi na masama yan. At ang commitment natin, damayan pa natin, 931 ang to beat this new year, this 2026. So, commit tayo kasi pag hindi ka nag-commit, bawas yung number na yan. Hindi natin ano yan. And dami na na-train sa atin, iba lang tinatamad, iba yung priority. Walang tiwala. So, trabaho ko na lang yun. Pati yung church, wag lang mag-church, umaga lang, hapon, trabaho ko kunwari. Pagod ka na nun. Wala kang lakas nun. At ang Diyos din sabi sa Bible, siya nagbibigay ng lakas, siya nagbibigay ng kapangyarihan, kumuha ng pera. Yun ang sabi. To get wealth. Ba't ka mag-aalala kung paano kaya yaman kung inuuna mong Diyos? Di ba? So, hindi ka dapat, manghinayang, mag-commit sa Panginoon. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita, Panginoon. Kahit na Panginoon, na hindi para sa faith of heart, Panginoon, ang maging lingkod niyo, Lord, maging anak niyo, Lord, but iba nga po, paisi-isi lang to their destruction, and then kawawa din po sila. Yung iba naman nag-miss out sa mga bagay, sa rewards, sa lupa at sa langit, Panginoon. I pray about sa dito, Lord, natuto kami sila sa aming guest, Panginoon. I pray magpatuloy siya sa aming pamilya. Sila po yung palain niyo ng bawat isa sa amin habang naglilingkod kami sa inyo. Dahil pag kayo nangako, sigurado yung di pa ako, ito po itutuparin nyo ngayon or kung kailan nyo po ibibigay. But intindihan namin, Panginoon, na kailangan commit, mag-sacrifice, Panginoon. Hindi mo pwedeng gusto namin makamtan agad namin yung pinangako. So I pray, ingatan yung bawat isa, turuan, Panginoon. Extend yung biyaya sa amin, araw-araw, para kayo po malugod, Panginoon. At pag nakita namin na kayo talaga ang maggagabay sa amin, nakita namin yan, lalo kang magtiwala ng lubos pa, dagdag kami ng commitment sa inyo, Lord. Para kayo po lalo yung pagpalain, masaya ang bawat isa. Anak niyo, Lord, kayo rin. Kailangan po, Lord, ingatan ang bawat isa again, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.